tumulong sa Diyos. Na wala pang Ebanghelyo. Wala halong mga nagapuyo sa limang templo na nagkakanta sa gihapon na paglayaw sa iyo. Makinig si Maria kaso na kayo pero sa wala pa sila makasal na sakwa ni Maria na nagapusog na siya sa daw ng Espiritu Santo. Sa Jose, nakalaso sa iya isa katao na nagahimon si Matao. Pero hindi siya niya na makuyan si Maria sa mga tao. Gani ipakamaayon iya pag-iya sa iya sa kalunda. Samtang binabinag ni Jose ang iniikabutang ng isang anghel sa Ginoo na pakita sa iya sa dakto at nagagasiling. Jose, kaliwat ni David, pinig ka pagkahandog sa pagpangasawa kay Maria. Kaya ang Espiritu Santo ang naggalap sa kinabusong niya. Makalang siya si Galaki, kapag inalaran mo siya kay Jesus. Dahil magaluwa siya sa iya mga tao, sa iya mga sala. Gani sa pagpatay ni Jose, dito Maria Vicente sa kanil sa Ginoo, kaniya ipakasawa si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayawon ka o Ginoo sa Kristo. Mayong agya sa banan. Kanyo lituriko sa atong simbahan. Ang kapistahan ni Senyor San Jose, isang kasolemnidad. Solemnidad kung sa'yo pa, isa sa mga pinakamataas man na selebrasyon. Kay si San Jose, patron sa bukos na Santa Iglesia Katolika. Labing dakong katungganan na nabase sa isang kakatungdanan bilang bana ni Maria. Sa kadamo sa mga lalaki, sa bukos sa kalibutan, ang Diyos nagpilit kay Jose kapag tatap sa iyaputo na anak sa Jesus. Kadbalaan ka Birhen Maria. Joseph is not a man of extraordinary qualities and character. The Santos kay Ebanghelyo na kasinig kasi Jose sa kamatalang na tao. Pero hindi nga kalidad, bisan pa kasakadaan sa mga tao, tama ka-ordinaryo at ang hindi may masangkay na kahugat kan pagkamalahadon at tinaga kamataro nagakahugat man balaan. Sunod kay St. John Henry Newman, and I quote sa iyan sila, he is Holy Joseph because according to the opinion of the great number of doctors of the church, he, as well as St. John the Baptist, was sanctified even before he was born. He is Holy Joseph because his office of being spouse and protector of Mary especially demanded sanctity. He is Holy Joseph because no other saint but he lived in such and so long intimacy and familiarity. God incarnate and Mary, the holiest of creatures, unquote. Luwas sini, ang pagkabalaan niya siya nagikan sa mga narisayo ng virtudes kaya sa iya. Una, ang pagkamapay ng puso ni Jose. Sa anghel nagpunta sa isa kadamgo na si Maria at nagabusog. Tuyag niya kabayaan si Maria sa tagong lang. This thought of leading Mary is not due to cowardice or being irresponsible as so many would think.
kundi inipakon na si Jose papayubuson. Kagabon si Jose, may matutukod na pagkilala sa iya kakugalingon. Kaya hindi siya tapos na manikabayo sa dako kag Kristo nagdano sa kaluwasan. The spirit of humility has been adequately illustrated throughout his life. Tuyang ni Jose kapuntanin, bayaan si Maria sa takda. Hindi tungkol kay nahandog siya. Hindi tungkol kay irresponsable siya katao. Doon na hindi ni Jose, bago siya mapainumpison na tao. Nakilala niya kung malimon. Isa lang siya ultimong kamatay. Isa lang siya kung ultimong tao. Walang galing siya. Wala siya galing sa mataas na ginunan. Wala siya galing sa mataas na ginunan. Kahanpon sa kasubuan sa Diyos. Kani naibaluan ni Jose ang estado sa iya kapatid. Kag para sa iya, hindi siya tapos sa sinig kadakot, kag grasya, na maging kabahin sa plano, sa kaluwasan, na pagayupon sa Diyos. Galing siya ng pauna-una, nakasubong sinig. Jose sa liwat, mapainuson. Iyan ay baluan at iya pagkatao. Iyan ay baluan, may madalo siya ng pagkilala sa iya ang ugalingon. Ikalawa, pagod sa iya pagkamapainuson at konsekwensya sining ako kasi Jose ng iba kinubanot sa kabubuton sa kaglaro sa Diyos is referred as Joseph the Redeemer, the Dreamer, Joseph the Dreamer. Pagod paagi sa dangko, kaiya na bato na minsay sa Diyos, kasagilinon in sunod na wala si pagkakuhan-kuhan. Pagdaman kinubanot sa Diyos. Kapudlay ang pagpaitano sa kaputol sa iban. Ang tendency sa tao, tuyang yan ang ibabaw. Ang tendency sa tao, pagpakipag inaas sa aso. Kinabinagin, kung ang iya estado sa kabuhi, mataas. Padamong kakalugganan ng iyan akon, mataas ang iyang inunan, may gahu, may magnan. Hindi kunkista tagalala sa tao, kapag maging bugadun, kapag inaas na aso. Pero, kinatutuan kita ni Jose, kabis pa ano ang estado sa atong kabuhi, dapat kita padayon na mapainuson. Kagindi mo ina, kabuhi ina ni Jose, kabis pa na siya tangkuko sa plano sa Diyos. Biskan pa naging siya naging amay, nagtangkod sa anak sa Diyos. Si Jose, nagpadayon na nagpapakipag-ukod, nagpadayon na mapainuson. Wala siya naging bugadon. Wala siya naging matilas na aso. Biskan pa naging pili siya sa Diyos. So, ang iya pagkamatinumanon sa pagbukod sa Diyos. Kita man dapat magpaidalo sa kabukod sa Diyos. Ikatatlo, si Jose tao kasi ngayon nag-akto ang iya pagbukod ang pagkamatinumanon sa Diyos
Hindi lamang sa iya mga pulo, kundi iya ini nilayon, himo, kinaktuhan. Wala siyang ginaga na ginampal si Jose na nasulat sa Biblia. Biskan bukado natin sa isa ang pinaging sa Biblia. Pinapinaging sa bagong kasultanan. Wala din kita si May na basahan tangod sa ginampal ni Jose. Siya mahimos na tao. Si Jose mahimos na tao, pero nag-akto, pero nakahimo. Wala si tinaga. May iba, gaya na nagasilip, kasi Jose apa, pero hindi na kalukon. Fake news ina. Fake news ina. Kasi Jose apa, he consistently puts himself in silence in order to be fully disposed and pray to prayer and listen to the promptings of the Holy Spirit. Nagahimo siya tungkol siya nagapamati. Nagahimo siya tungkol iya pinapamatian ang tingo sa Diyos dira sa Espiritu Santo. Si Jose matungkol na mapangaguyukon na tao kag tao na nag-akto sa kinayon kag inipuro ang balik. Kaya kinandalo natin, ini kabertud ni Jose, ni San Jose. Sa kalandun sa kalibutan mo, bangod sa social media, dapat kita magdulog at magpamati. Listen. Ang pagpamati na may pagpabalando, ang pagpamati na may pag-usisa sa kabaturan, at kung hindi kita madala kang magpati sa fake news. Kaya kung kapamati lang kita, kung wala natin ini na pamalantungan, wala natin ginagusisa, kundi ini nagaling, mapatalagin kita, magtuntuhan kita. Kaya subukan pa ng pinagdalo natin pagpamati nga may pagpinagbilang, pagpamati nga atong pangitao ng kamatukuran. Hindi lang kita magpati sa kilayon. Kay basi matuntuhan kita, ukol, maintuhan kita. Katulad kay Jose, mamati kita, pinagpinagod ang tanan. Usisakot, kundi hindi nagaling. Usisakot, kundi wala kamaturan, ukol kamutigan, nga magapatalang sa ako. Kinaglanan din nato, hindi lang kita sabay makbal, wala ka lang susunod, magpabalik man kita, pagpinagpilat man kita. Hindi ko mga untod, dapat tayo kita mag-akto. Kung naibaluan, nakapamaling na kita, naibaluan natin ang kamatukuran, dapat ka natin aktuhan, dapat ka natin hipupot. Kaya ini ang bahaya ni San Jose sa atin. Hindi lang kita maghipos, hindi lang kita magpakuripo. Ibantalan natin ang kamaturan, kapatigugan inak natin, kamay ka iso. Pili ko ba mga utol, hindi na mga kanila ang naghimo kay San Jose na matanong na tao.
Gani ang Diyos nagtutyan kay Jose sa iya napindako nga manggat. Nag-ado ilang napindako nga manggat sa Diyos na ginatag kay Jose. Sa Jesus, ang iya bugtong anak. Kag si Maria, ang putlik na Inoy. Truly, simple and humble people are God's best instruments for His kingdom. Si San Jose, nagapagundong sa aton, kay Jose kapatriyuta sa daman nga kasulatan. Isa ka Jose ka mga anak niya po, na bagod sa kahisa, si Jose kapatriyuta ni Paligya, sa iya mga utod sa mga negosyante, kakaning ulikod sa Ehipto. Pero sa kaalam sa Diyos, kag sa iyang providensya, sa muli, si Jose na patriyuta, nanging sa lagpigan, sa laligan, ka-opisyal ni Paragon. Sa may nag-abot ang tuman niya timuluto, kag ang mga tao, kalagit na ang mga Israelinon, nagkanto sa Ehipto, kag nagpangayon si pagkaon. Si Paragon nagmanto sa ila na magkanto kay Jose na patriyuta. Si Father George Borona sa Prelature sa of the Holy Cross ang Opus Dei, nagatag siling matahong ng mga tinagaping icon sa pagtalo siling ako kapaanting. If you want to find Jesus, go to Joseph. He found him after 3 sorrowful days. If you want to love Jesus, go to Joseph. He loves him badly. If you want to love Mary, go to Joseph. No man has ever loved his wife like him. If you want to be always close to Jesus and Mary, go to Joseph. No one has ever been closer to them. If you want to pray, go to Joseph. He spent his life in dialogue with God. If you go through difficulties, go to Joseph. He knows all about suffering. If you want to be strong, he is the same to go to. If you want to be obedient, chaste, generous, humble, joyful, sincere, if you want to be holy, eti ad Joseph. Eti ad Joseph. Go to Joseph. Go to Joseph. Pakilap ka lang. Ipagkano ka rin